Bagong Final 12 ni Coach Tim Cone, kakayanin bang manalo sa bansang New Zealand at Australia ngayong nakadeploy ang mga best players nito? Gaano nga ba kalakas ang Gilas lineup this year? Tara pag-usapan natin sa videong ito. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. 1 week na nang inilabas ni Coach Tim at SBP ang Final 12 na lalaban sa New Zealand at Australia sa July 3 at July 6. Pero as usual, maraming fans pa din ang naniniwala na mahina daw ang ipinadalang roster ngayon dahil wala ang mga big man nito na sina Kai Sotto at Milora Brown. Opinyon ko lang ito mga idol, no? Kung titingnan natin ang bagong lineup ng Gilas kasama ang mga bagong players na nadagdag, parang mas naging balanse ang lineup natin kumpara sa nakaraang qualifiers. Bakit? Tingnan natin ang backcourt. Nandyan sina RJ Abarrientos, Juan Gomez Deliano, at Chris Newsome. Ibig sabihin, 3 guards lang ang meron tayo, hindi gaya dati na loaded sa 4 dahil kasama si CJ Perez. Kaya siguro hindi na muna isinama si Perez dahil gusto ni Coach Tim Cone na ilaro ang mga games ngayong July na mas mataas ang ceiling height ng kanyang roster. Take note mga idol, even though si RJ ay around 5'8" or 5'9" lang, nag-a-average pa rin ang Gilas ngayon ng around 6'5". Ibig sabihin, kung height lang ang pag-uusapan, pwedeng-pwede tayong makasabay sa Tall Blacks at Australia gamit ang lineup na ito. Blessing in disguise din ito para kay Troy Rosario na makasama na finally sa Final 12 kahit ilang beses na siyang nakat sa bawat pool na binuo ni Coach Tim. Hindi rin naman gaanong kawalan si Scottie Thompson dahil ang pumalit naman sa kanya ay si Juan Gomez Deliano na masasabi nating deserve ding mapasama sa lineup. Ang exciting ngayon sa lineup ng Gilas ay ang addition ni na Mike Phillips at Justin Baltasar, though sa tingin ng iba ay panakip butas lang sila dahil sa naging pahayag ni Coach Tim dati na pang Asian Games lang ang dalawa. Blessing in disguise pa rin ito dahil kung maganda ang maipapakita ni na Phillips at Baltasar, baka maging regular na sila sa main team sa mga susunod na taon. Maganda rin na buo pa rin halos ang original lineup ni Coach Tim, lalo na dahil nandyan pa rin si Justin Brownlee na siya namang tunay na main character ng Gilas. Buti na lang ay napabalik si Junmar Fajardo dahil kung maaalala ninyo, nabanggit niya noon na posible siyang sumailalim sa operasyon kaya baka hindi siya makasama ngayong July. Pero mukhang pinili muna niyang tumulong sa national team bago asikasuhin ang kanyang kondisyon. Sa mga remaining players naman tulad ni Dwight Ramos, Kevin Kiambao at Carl Tamayo, sila ang mga players na halos hindi pwedeng mawala sa rotation ni Coach Tim dahil kaya nilang maging X-factor sa 2 games na lalaruan nila. Hopefully lang ay pumutok din si AJ Edu dahil 100% na malaki ang magiging playing time niya kontra New Zealand at Australia. Malaking bahagi ng depensa ng Gilas ang nakasalalay sa kanya, lalo na sa rim protection at rebounding. Palagay ninyo, mga idol, magiging X-factor kaya sina Justin Baltasar at Mike Phillips sa laban ng Gilas kontra New Zealand at Australia. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.